Sa pangkalahatan po, maaari ho ba nating isipin dahil po sa ginawang itong report ng COA, na sa ngayon, nangangako po kahapon sa hearing, ang dami pong idinagdag na pangako ng PhilHealth Management ng karagdagang benepisyo. At maging ano po, sinasabi nila na hindi, meron kaming sapat na pera para sa aming operasyon at yung pong aming obligasyon sa insurance contract liabilities. Pwede ba isipin natin na napakahirap sa PhilHealth ngayon na mangako ng karagdagan pagpapalawak ng benepisyo at maging dito po sa ICL, gayong hindi pa nga malinaw talaga ang totoo nilang financial viability o standing? Okay, ito yung ating parang hamon ano. Kumbaga, bago kayo mangako ng mga benepisyo, etc., ayusin niyo muna yung records niyo. Para masabi nating katiwa-tiwala, 'di ba? At kompleto. Kasi nga mahirap mangako ng ganun ano. Plus itong pangako nila, ito yung ang punto na gusto nating ano. Buti kapag Ted, DJ Chacha, nagbabasa kayo ng audit report. Nagugulat ako, ang kilos ng Kongreso, ang kilos ng Presidente, ang kilos ng Senado, inconsistent dun sa finding ng audit report. Samantalang, binibigyan lahat siya ng kopya ng audit report, di ba? Alam mo po kung bakit, pwede ho bang aking idugtong na? Yes ma'am, yes ma'am. Sabi po dito sa ano, lagi nila sinasabi may excess funds, kaya pwede, ano. Pero ito po yun. Based on Section 11 ng RA 11223 ng Universal Health, yung accumulated reserve na tinatawag shall be used in the following order. Ano ko? Una, establishment of the reserve fund equivalent to the actuarial estimate of 2-year projected program. Ang ibig sabihin, i-estimate mo muna kung magkano yung pananagutan mo in 2 years. Ano? Increase in program benefits and decrease in contribution. Take note ha. Pagkatapos mong mapaghandaan ang iyong posibleng panagutan sa 2 taon, iisipin mo, increase ang program benefit at decrease ang contribution. Pangatlo, saka pa lang mag-i-invest. Ngayon, ang ginawa ng PhilHealth, in-invest na muna nila. Kung kaya nga, napakahalaga nung audit report ng COA, especially yung audit na yung table sa 15.9 na audit finding, especially ang table 57. Kasi dito pinapakita, sabi natin ang reserve fund, kailangan may anticipation ka. Kaya niyang sagutan ang iyong pangangailangan in the next 2 years. Sabi po dito, based on actuarial fund, reserve, valuation report. Noong 2022, ang projected reserve mo ay 275.79 billion. Ang reserve limit mo ay 432.44. So, ibig sabihin, meron ka na kaagad deficit ng 156.65, di ba? Noong 2023 naman, 332.76 billion, ang reserve fund naman na requirement mo ay 500.64. So, meron ka ng deficit na 167.88. Ngayon, bakit nga may deficit? Kasi nga, inuna mo munang i-invest di ba? Paano mo ngayon sasabihin na mayroon kang excess fund? Ay, tingnan natin ang actual. Kasi baka sabihin, ano po yan, Sa actual, pag pinag-usapan natin yung actual, kasi nabanggit ko kanina, yung projected reserve, 2022, 271.25 ang actual reserve fund. Ang reserve limit na dapat nating sundin ayon sa batas ay 470.59. Noong 2023, ito ay 463.68. Ang reserve fund ay 560.55, kaya meron ka ng deficit na 96.87. Ngayon, baka sabihin nakalipas na yan. Tinignan ko po yung March financial statement nila. Kaya nga nalulungkot ako, hindi nila binabasa yung report ng COA at mukhang hindi naiintindihan ng financial statement. O baka talagang matigas lang ang ulo. Okay. Yung balance nila as of March, 1.252 ang trillion ang ating ICL, Ang reserve fund ang reserve fund nila ay 488 billion. In other words, deficit ka na. So ito po yung tanong natin. Malinaw po sa batas. Ang sabi sa batas ay, ikaw ay may accumulated reserve. Meron kang kinita. Pinasok mo sa reserve fund mo. Dahil health insurance ka, kailangan meron ka lagi naka-standby. Di ba? Nagpapaaral anak, meron ka nakasubing pang tuition. At saka pagpapakasakit. Di ba? Ano mo, meron kang equivalent na 2-year requirement. Hindi mo pa nga natutupad. Hindi mo pa naaabot. Yung tinatawag nating reserve para sa 2-year requirement. Paano ngayon, Ted, kung biglang magka-COVID na naman?
Anong mangyayari? Deficit ka na ngayon. Kaya ang tanong, nasaan ang fund na sinasabi nyo? Pangatlo, ay kung sinasabi nyo ang may excess fund, remember, kung may excess fund, ano ang prioritization accordance with the law? Aba, ay i-expand muna natin ang benefit. Pangalawa, abay babaan natin ang contribution. Saka pala ang tayo pwedeng mag-invest. Opo. Ay eto nga ang ginawa nga natin, hindi pa natin nasasapat yung nag-invest na tayo, di ba? Opo. Tapos, binawi naman. Di ba? Opo, sige po.